Well, welcome back to our vlogs for today's video. Siyempre, marami nagko-comments sa YouTube natin. Yes. At naku-curious kung paano nga ba pumunta dito sa United Arab Emirates. So, isa na namang tanong ang ating sasagutin. Sasagutin pala. Okay, so kanino ba nanggaling tong ating nag-comment ngayon? Sino ba yung nag-comment ngayon sa ating YouTube? Ito, galing to kaya at Mary Rose Robles. Okay, anong concern ni Mary Rose? Sabi niya, "Hi sir, pwede ba magka-employed visa na nasa Pilipinas pa? Tapos pagdating dun sa Dubai, magme-medical na. Parang change status lang daw. Paano yung process? Sorry, di ko kasi alam." Okay, Miss Mary Rose. So, ganito kasi yan. Ano ang ginagamit ba ng mga tao papasok dito pag employed ka? Entry permit? Yes, entry permit which is employment visa yun. Under employment visa or under the company. Thank you so much. I appreciate it. It's very hot. So, nandito tayo ngayon pala by the way muna sa Jumeirah Al Nasim which is medyo mainit siya, pero alam mo, nagbabago na yung panahon na. Medyo hindi na siya ganun kainit. Katulad Yeah. nung mga unang-una ng June, August, mga something na ganun. Yeah, medyo taglamig na rin ngayon. At emphasize natin yung view natin. Ang view natin dito sa likod is Burj Burj Al Al Arab. Arab. Yeah. Sa puro mayayaman yung mga nandito. Mashallah. Okay, so Miss Mary Rose, yun na nga, employment visa or tinatawag nila na entry permit papasok dito. May dalawa kasing klase syempre na entry permit. Una is yung tourist visa, kahit sabihin mo tourist yan pa rin ang gagamitin mo to entry dito. Pero pag employed ka under the company, entry permit na under employment visa na where most of the time or talagang ang may mga employment visa or entry permit is yung may mga work na dito na may employer na dito kasi may nag-sponsor na sa kanila, under sponsorship sila ng company. Yun yung visa. Yun yung visa nila papasok dito. Pero syempre, papasok doon sa ating immigration, kakailanganin mo pa rin ng complete documents. Yeah. Hindi ngunit, binigyan ka ng ticket, binigyan ka ng entry permit na employment visa, agad-agad, akala mo, ganun na. Ito kasi yung misinterpretation ng mga employer na kumukuha ng tao sa Pilipinas. Kapag hindi complete yung documents nyo, hindi basta-basta ganun eh. Kailangan pa rin ng, syempre, kailangan ng OWA and OEC. Pag meron ka, thank you so much. It's really nice. Thank you. Okay, thank you so much. Oh, it's really refreshing. I like it. refreshing! Yeah, because it's too hot here, no, brother? So, kailangan ng OWA and OEC papasok dito sa United Arab Emirates. Kasi ito nga yung nami-misinterpret ng mga employer na kumukuha ng tao sa Pilipinas. Akala nila kasi katulad sa ibang bansa, pagkuha sa India, pagkuha sa Sri Lanka, pagkuha sa Pakistan, binigyan lang ng employment visa, binigyan lang ng ticket, pasok na. Oo. So sa Pilipinas, kaya actually madaming sumusumpang employer na bakit ganyan kahirap sa ng pagkuha ng tao sa Pilipinas, especially ginagawa na nga ng legal, binibigyan na nga ng employment visa, pero still, hindi pa rin ganun kadali. So sa pag-process naman ng ng OEC and OWA, sasabihin doon ni immigration sa Pinas, kailangan ng job verification. Job verification? Yeah. So to do the job verification, yun na nga yung lagi namin ginagawa na parang agency hired process na kukunin muna yung documents ni company, kukunin muna yung trade license, passport, visa, Emirates ID. Pag meron na kami, gagawa ng job order, recruitment agreement, papa-verify naman kay Philippine Consulate. Yes, you're right. And then papadala sa Pilipinas for POEA para sa OWA, OEC, at makapag-PIDOS ka na rin. Okay? So, uulitin ko yung pinaka-whole tanong niya. Hi sir, pwede mo magka-employment visa na nasa Pilipinas, tapos pagdating doon Dubai is may medical na. Okay, so ganun naman talaga yun. Kasi pag nandito ka ngayon sa inside the country, for example, binigyan ka ng entry permit pa rin even though nandito ka na, which is yun yung visa. Pero, kailan ba magiging effective pag nandito ka ang visa na employment visa? Yun is pag
nag-change status ka Change na. status. So pag inside the country, binabayaran ng change status. Pero pag nasa outside the country, Hindi na binabayaran ng yes, change pag status. nakapasok ka dito agad, mag-a-update na kasi si immigration sa system. So, yun na yung pinaka-change status niya. Oh, mas maganda pag outside the country ka para dire-diretso ka na. No? Oo, diretso na. So, hindi na magbabayad. Mas mura, kaya mas mura ang pag-process ng visa if you are outside the country. At dito na, Miss Mary Rose, papasok ang kunyari mo na change status ka na, automatic kasi from the Philippines, pumasok ka dito, change status ka. Or pag nandito ka inside, nagbayad ng change status, so after nun, doon na Medical. i-medical. Tapos yan na rin yung meron ka mga fingerprint, mga ganun, di ba? Yes. And then after ng medical, saka mag-Emirates ID. Kasi doon, kaya mag-ano na, kaya Mag-fingerprint mag-fingerprint na kasi magkakaroon ka na ng Emirates ID. Oo. By the way, ang entry permit is only valid for 2 months. 2 months. If you're outside the country, kailangan within 2 months makapasok ka dito sa United Arab Emirates. Okay? If you are inside the country, kailangan ma-change status ka within 2 months. 2 months. Okay? So, ganun yung process. So, 2 months lang siya. Baka mamaya sabihin, employment visa, naka-employment visa ako, 2 years ang contract ko, bakit 2 months lang? So, that's only entry permit. So, dapat within 2 months, makapasok ka dito sa United Arab Emirates if you're outside. So, ngayon, pagdating mo nga dito, so, medical na, in Emirates ID na, doon na papasok ang pink visa o yung residence visa or, yung residence visa na 2 years. So, ganun ang proseso dito, Miss Mary Rose. So, ulitin ko, sir, pwede ba magka-employed visa na sa Pilipinas pa, tapos pagdating doon sa Dubai, may medical na. So, pwede po yun. Parang change status lang daw. So, change status na pagpasok mo dito. Paano yung process? Sorry, di ko alam. Nag-message na din po ako sa WhatsApp nyo. Okay. So, ang kasi medyo hindi clear ang paano ang process. Baka mamaya, ang tinatanong mo dito, paano ang process ng entry permit. Entry permit. So ito ngayon, lilinawin namin sa inyo kung paano ba talaga yung process ng entry permit. So ang entry permit or employment visa na ipaprocess sa'yo, syempre kailangan mo na yan si company kasi yan. Kailangan bigyan ka ng offer letter from the labor or from the MORE. After nun, may insurance, yung labor insurance. Next is yung parang pinaka-contract. And then after nun, sa immigration na, which is yung entry permit mo. So, ang pwede mag-process nito is si employer, which is yung pwede yung PRO nyo, pwede yung may-ari, pero under the company yun. Pero kasi ang dapat talaga nililinaw niya dito is pag may entry permit ka na, kasi responsibility naman ni entry permit sa employer kung kukunin ka. Ang dapat iniintindi niya is paano ngayon makakalusot sa Immigration. Kasi nga sa immigration, yun na yung nagiging hassle ng mga Pilipino kasi hindi nga nila alam ang process papunta dito. So katulad ng sinabi natin, kailangan ng Verification of contract. yes, para pag ganun kasi kailangan mo na verify at kailangan ng OWA, OEC at PIDOS pag nandoon ka sa Pilipinas. Okay, so madali lang siya, Miss Mary Rose, especially kung alam ng katulad namin ng agency ang pag-process ng verification. So, kami ang tamang taong kinumentan mo para tulungan ka kung paano i-process ang verification. Okay? So, ganun lang, Miss Mary Rose. Pero, bago i-process yun, kailangan muna namin i-check lahat ng documents ng company. Baka mamaya walang physical office. So, bawal yun. Baka mamaya may remarks sa labor yung company nyo na parang may WPS issue. So, Hindi sila makakapag-hire ng tao sa Pilipinas. Oo, hindi pwede. Yung kahit may employment visa ka na, hindi pa rin yan i-accept ni consulate. So kami, i-check muna namin lahat para makita kung eligible ba si company to hire from The Philippines. And also, ang salary mo. Kailangan ang salary mo is standard. Standard. Ano ba yung salary na standard? Okay. Magkano ba ang salary na standard? Actually, depende yan
sa posisyon. Pero let's talk about yung medyo mabababang posisyon at pasok kay consulate. So 1.5 ang basic salary dapat or more. Okay yun. Pero dapat may accommodation, may transportation, and may food. It's either free accommodation or 700 or mas mataas. Food is free or mas mataas. Transport is free or mas mataas. Okay? So, standard tayo. So, kailangan muna namin makita din ang offer letter mo kung magkano ba ang salary. Kasi baka mamaya hindi. So, papabago muna natin yun sa inyo. Okay? So, feeling ko nasagot na natin yung tanong niya. Yung Tsaka tanong niya. kung gusto niyang magpatulong sa atin para dito sa mga pag-process na to, pwede niyo kaming kontakin on WhatsApp. Tama yun. Yes. WhatsApp, good na good yung pag-ano mo dito, pag-comment mo. So, at least, kung meron ka ng employment visa, at may OEC ka na, makakakain ka na ng maayos. Kasi, pag na-offload ka, pwede kang matroma. Di ba? Kasi, pero grabe, mainit-init pa. Pero kung meron ka ng OEC, OWA, yung mga ganun documents, yung isa sa pinaka-powerful na documents yung lalo na yung OEC. Once na meron ka nun, parang konti lang, may mga ibang katanungan lang sa immigration, pero pasok ka na. Yes, titignan lang din kung legit talaga yung mga Oo. documents mo. Pag legit, so wala kang dapat ipagbahala, which is mas okay naman yung ganun, na talagang legit. And you will enjoy being here in Dubai! Katulad nito, makikita mo na isa sa mga pinakamagandang building dito, the only 7-star hotel in the world, ang Burj Al Arab. Yeah. So, I hope to see you here in United Arab Emirates, Miss Mary Rose. Mary Rose. So, sabihin mo din yung employer mo, kung di mo naman kayang ipaliwanag kung paano ba yung proseso, let them call us or we call your employer para ipaliwanag para lahat ng katanungan is masagot namin. Okay? Don't worry. We're going to assist you. Kami, end-to-end process kami. We want the satisfaction of our customer. Okay? So, thank you so much, Mr. Rose, and I hope to see you here in Dubai. Bye!